Indonesia, isang bansang may likas na kayamanan at pagkakaiba-iba ng kultura. Ang Indonesia ay ang pinakamalaking archipelagic na bansa sa mundo na matatagpuan sa rehiyon ng Southeast Asia, na umaabot sa pagitan ng Indian Ocean at Pacific Ocean. Ang bansa ay kilala hindi lamang sa pambihirang likas na kagandahan, kundi pati na rin sa pagkakaiba-iba ng kultura, kayamanan ng likas na yaman, at potensyal na umunlad sa pandaigdigang kapangyarihang pang-ekonomiya. Ang sumusunod ay isang detalyadong paliwanag ng lugar, bilang ng mga isla, pagkakaiba-iba ng kultura at likas na yaman ng Indonesia na ginagawa itong isa sa mga pinakanatatanging bansa sa mundo. Lugar ng teritoryo ng Indonesia. Ang Indonesia ay may lupain na humigit kumulang 1.9 milyong kilometro kwadrado, na ginagawa itong ika-14 na pinakamalaking bansa sa mundo ayon sa lawak ng lupa. Gayunpaman, ang lugar ng dagat ay mas malawak, na umaabot sa humigit kumulang 6.4 milyong kilometro kwadrado kabilang ang Exclusive Economic Zone, EEZ. Kaya, ang kabuuang teritoryo ng Indonesia na binubuo ng lupa at dagat ay umabot sa mahigit 8 milyong kilometro kwadrado. Dahil dito, ang Indonesia ay isa sa pinakamalaking maritime na bansa sa mundo. Ang Indonesia ay may baybayin na higit sa 108,000 kilometro, kaya ito ang bansang may pangalawang pinakamahabang baybayin pagkatapos ng Canada. Dahil sa estratehikong posisyong geographical nito sa mga rutang pangkalakalan sa internasyonal, naging mahalagang sentrong pandagat ang Indonesia mula noong sinaunang panahon. Bilang ng mga isla ayon sa opisyal na datos, ang Indonesia ay mayroong mahigit 17,000 isla na kumalat mula Sabang sa kanluran hanggang Merauke sa silangan. Sa bilang na ito, humigit kumulang 6,000 isla ang tinitirhan ng mga residente. Ang ilan sa malalaking isla ng Indonesia ay kinabibilangan ng Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, at Papua, na sama-samang tinutukoy bilang mga pangunahing isla. Bukod doon, ang Indonesia ay may libu-libong maliliit na isla na tahanan ng biodiversity at kultura. Ang mga isla ng Indonesia ay kadalasang may pambihirang likas na kagandahan, kabilang ang mga puting buhangin na dalampasigan, aktibong bulkan, tropikal na kagubatan, at mayamang marine ecosystem. Ang mga isla tulad ng Bali, Lombok at Raja Ampat ay naging sikat na destinasyon ng mga turista sa buong mundo. Pagkakaiba-iba ng kultura. Ang Indonesia ay isang bansa na kilala sa kanyang motto na Bhinneka Tunggal Ika, na ang ibig sabihin ay diverse but still one.
Ang pagkakaiba-iba ng kultura sa Indonesia ay lubhang kapansin-pansin, kabilang ang etnisidad, wika, tradisyon at kaugalian. Mga tribo mayroong higit sa 1,300 mga grupong etniko sa Indonesia, na ginagawa itong isa sa mga bansang may pinakamataas na pagkakaiba-iba ng etniko sa mundo. Ang ilan sa mga pinakamalaking tribo ay kinabibilangan ng Javanese, humigit kumulang 40% ng kabuuang populasyon ng Indonesia. Ang karamihan ay nakatira sa isla ng Java. Sundanese, pangunahing matatagpuan sa West Java. Tribong Batak, ng ibabaw sa rehiyon ng North Sumatra. Tribong Minangkabau, kumalat sa kanlurang Sumatra. Mga tribo ng Bugis at Makassar, matatagpuan sa Timog Sulawesi. Mga tribong Papua, iba't ibang katutubong tribo ang kumalat sa rehiyon ng Papua. Ang bawat tribo ay may sariling natatanging wika, sayaw, musika, tradisyonal na pananamit at mga seremonya. Halimbawa, ang Semon dance mula sa Asa, shadow puppetry mula sa Java, at ang Ngaben tradition mula sa Bali ay mga halimbawa ng kagandahan ng kultura ng Indonesia. Wika. Ang Indonesia ay may higit sa 700 rehiyonal na wika, na sinasalita ng iba't ibang tribo sa buong kapuluan. Ang mga wikang ito ay sumasalamin sa lokal na pagkakaiba-iba ng kultura at kasaysayan. Ang Indonesian ay ang opisyal na wika at isang kasangkapan upang mapag-isa ang bansa. Gayunpaman, ang mga panrehiyong wika tulad ng Javanese, Sundanese, Minangkabau, Bugis at Acehnese ay malawak na ginagamit sa pang-araw-araw na buhay ng mga lokal na residente. Likas na kayamanan ng Indonesia. Ang Indonesia ay biniyayaan ng masaganang likas na yaman sa lupa at sa dagat. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pangunahing sektor ng likas na yaman ng Indonesia. 1. Tropical forest. Ang Indonesia ay may isa sa pinakamalaking tropikal na kagubatan sa mundo, na may lawak na humigit kumulang 74 na milyong ektarya. Ang mga kagubatan na ito ay tahanan ng pambihirang biodiversity, kabilang ang mga bihirang species tulad ng mga orangutan, Sumatran tigre at one-horned rhino. Bukod pa riyan, ang kagubatan ng Indonesia ay may mahalagang papel bilang baga ng mundo dahil sa kakayahan nitong sumipsip ng carbon dioxide. Gayunpaman, ang mga hamon tulad ng deforestation, illegal logging at land conversion ay nagdudulot ng malubhang banta sa sustainability ng kagubatan ng Indonesia. Sa makatuwid, kailangan ang mas may sensinang pagsisikap sa pag-iingat upang maprotektahan ang mga likas na yaman na ito. 2.
Pagmimina. Ang Indonesia ay isa sa mga pangunahing producer ng mga materyales sa pagmimina sa mundo. Ang ilan sa yaman ng pagmimina ng Indonesia ay kinabibilangan ng coal. Ang Indonesia ay isa sa pinakamalaking nagluluwas ng karbon sa mundo. Nickel. Ang Indonesia ay may pinakamalaking reserbang nickel sa mundo, na kritikal para sa industriya ng baterya ng electric vehicle. Ginto. Ang minahan ng ginto sa Grasberg, Papua, ay isa sa pinakamalaking minahan ng ginto sa mundo. Tin at copper. Ang Indonesia ay kilala rin bilang pangunahing producer ng dalawang kalakal na ito. 3. Yamang dagat. Ang mga maritime area ng Indonesia ay nagtataglay ng napakalaking potensyal na pang-ekonomiya. Ang Indonesia ay may kakaibang marine biodiversity, kabilang ang mga coral reef, isda at iba pang marine biota. Ang ilan sa mga pangunahing sektor ng marine wealth ng Indonesia ay pangisdaan. Ang Indonesia ay isa sa pinakamalaking producer ng isda sa mundo. Marine ecotourism. Ang mga destinasyon tulad ng Raja Ampat, Wakatobi at Banaken ay magnet para sa mga internasyonal na turista. Potensyal ng enerhiya ng karagatan, gaya ng enerhiya ng alon at mga alon ng karagatan, na hindi pa nagagamit ng husto.